lumpiang Shanghai. Yan po ang ating lulutuin ngayon. Ang mga rekado ay ang bawang, sibuyas, medium na carrots, medium na patatas, kalahating tasang raisins, at siyempre giniling. Yan po, hiwain natin ng pino ang ating mga rekado. At siyempre pa, pagkatapos na mahiwa ng pino, igisa na natin. Sa paggigisa naman, uunahin natin yung bawang at alalayan natin na hindi masunog yung bawang. Kaya isabay na natin ang sibuyas. At kailangan nating haluin hanggang sa medyo mag-clear yung ating sibuyas. At syempre pa, pagkatapos nating igisa ang sibuyas at bawang, ang isusunod natin dyan ay yung karne na giniling na baboy. Ayan na ang giniling na baboy. At kailangan niya ay durog o pinong-pino. Kasi kung hindi natin paghiwa-hiwalay ng gusto yan, kapag binalot natin yan sa lumpia wrapper, magbubukol-bukol yan. Kaya kailangan durugin natin ng pinong-pino yung ating giniling. At pagkatapos nito, pwede na nating isunod ang ating carrots. Ayan po ang carrots. At pagkatapos ng carrots, kailangan haluin nating maigi para mag-even ang distribution ng carrots sa ating giniling. Kaya kailangan haluin nating maigi. Balibalik ta rin at halu-haluing maigi. Ayan. Para yung proportion kapag binalot natin, hindi puro giniling o hindi puro carrots. Yun ang sunod natin ay patatas. Ganon din ang proseso. Lagyan natin ng patatas at haluing maigi yung ating fillings ng ating lumpia. Haluing maigi para maging even din ang proportion ng ating giniling at patatas at carrots. At pagkatapos nating haluin, ilagay na natin yung mga pampasarap. Tulad ng ating cubes kanina, ayan ang ilagay natin. Tapos, lagyan natin ng mga 3 o 2 patak na Worcestershire sauce. Ayan, pampasarap yan, pampalinamnam sa ating niluluto. Tapos, isunod na natin yung ating oyster sauce. Hindi na po ako nawawalan ng oyster sauce sa aking pagluluto kasi talagang in-improve nito ang lasa ng aking mga niluluto, lalo na kapag mga ganitong style ng mga lutuin ang aking ginagawa. Oyster sauce is improving the taste of my cookings. Yan, 1 kutsara lang inilagay ko. Tama-tama na yan sa ating lumpia fillings. At susunod natin dito ay yung ating raisins. Yung raisins naman ay nagdadagdag ng tamis sa ating niluluto. Ayan po ang raisins. Kailangan evenly din, kaya dapat haluing maigi. Ayan. Pagkatapos niyan, takpan na natin. At hintayin na nating maluto ang lahat ng mga sangkap. At pagkaluto nito, isang halo na lang, ayos na to. Kapag kumulo na, isang baliktad na lang, ayos na yan. Yan, luto na yung ating Shanghai lumpia fillings. Yan po ang ating filling ngayon at haluin nating maigi. At pagkatapos nito,
palalamigin natin. Huwag nyong ibabalot ng mainit yan at masisira yung ating lumpia wrapper. Palamigin. At siyempre, kapag malamig na, ready na for wrapping ng ating lumpiang Shanghai. 50 piraso yan. Yan po ang nabibili namin dito sa supermarket. Asian store dito sa aming lugar. 50 pieces. Eksakto po yan sa kalahating kilong giniling. Medium size na carrots at medium size na patatas. Ang sukatan ko po ay 1 tablespoon na peelings sa isang lumpia wrapper. At meron akong panukat para pantay-pantay silang lahat. At para maganda yung appearance ng ating Shanghai lumpia. Yan po. Pagkatapos natin paghiwa-hiwalay nung ating wrapping, ready na for assembly yung ating lumpiang Shanghai. 1 wrapper, isang kutsara na peeling. Yan po ang aking sukatan. Ready na sa wrapping stage ng ating lumpiang Shanghai. Remember ha, isang kutsara sa isang wrapping. Hop. Yan. Pantayin mo, chef. Yan. Roll ng isa. Tapos, tiklopin ang magkabilang dulo. At i-roll. Hanggang malapit doon sa kanyang parang sobre. Ayan. Tapos, yung aking pandikit, beaten egg. Yung iba ginagamit tubig lang. Sa akin, nasubukan ko na po yan. Kasi kapag tubig, pag pinrito mo, may tendency na bumuka. Hindi katulad nitong itlog. Kapag pinrito mo, hindi siya bumubuka. Nakadikit siya ng maigi. Kaya nakasanayan ko na po na itlog ang ating ipagdikit sa ating lumpia wrapper. Tignan natin ulit. Isang kutsara at i-roll ng isa. Tapos tiklopin ang magkabilang gilid at i-roll. Tapos yung pandikit natin. Ganyan lang po kasimple ang ating Shanghai lumpia. Ayan. Isang kutsara, roll ng isa, tiklopin ang dalawang gilid, i-roll, tapos idikit ng itlog. Ganyan lang po ang ating Shanghai lumpia assembly. Pagkatapos nito, prito na. Ayun, ayos na. Ganyan lang po kasimple ang ating lumpiang Shanghai. Yung iba kasi hindi na niluluto, pinag-ahalo-halo na lang at bahala na sa pagpiprito. Doon na, diretso na ang luto. Sa akin po, ginigisa ko muna. Ayan na. Tapos na ang ating lumpiang Shanghai. Kaya ready na sa ating frying. Sa frying naman, kailangan nating medyo lubog yung ating lumpiang Shanghai sa mantika. Deep fry ika nga. Palibhasa luto na yung peelings. Ang iluluto na lang natin dyan ay yung wrapper. Ipapa-brown na lang natin yung wrapper. At ayos na. Pwede na sa texting. Hindi po nawawala sa handaan ito. Itong lumpiang Shanghai. Ayos na yan kapag nag-brown na.
ready to eat na yung ating lumpiang Shanghai. Ayun. Brown na. Oh, anak, testing na. Ano ang verdict? Ayos? Ayos. Yan po ang ating lumpiang Shanghai. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo ha.